tignan nyo po yung background doon. Kung naalala nyo, pwede nyo pong basahin. Pero i-ano ko rin naman po, isi-share po natin. So, kasi po ang Israel ay nasira po yan. Nasira talaga ang bansang Israel after Solomon. Remember, di ba, that when David as a king, talagang one nation ng Israel. Napakaganda. Pero yung after ni David, si Solomon, nag-pray ng wisdom, binigyan naman ni Lord, na-build ang temple. Kaso, nasobrahan sa talino. Nasobrahan sa galing. Ayun, ang ending niya, ang dami niyang Diyos-Diyosan na dahil nga po sa mga napangasawa. So, to make the long story short, nasira ang wall ang temple na ginawa. So, sad to say, that time na-scatter yung mga Israel. As in, burado talaga. Talagang, halimbawa, Pilipinas, talagang pinadala ka sa ibang bansa. Kaya pansinin nyo, may mga napupunta. Ito si Kuya, hindi ko alam kung Israelites to eh. Mukhang Hindi, Bombay. mukhang Dubai no? Mukhang tita? Mukhang Bombay. Diba? Kasi nga, yung panahon nga ng Israel, nice na sila. In-scatter. So, kaya napunta sila sa iba't ibang lugar. Pero si Nehemiah, ito po yung time na to, sira ang wall. Kasi ng panahon nila, pag sira yung wall o pader, sira yung credibility mo. Sira lahat, parang ang hubad na Kasi, di ba, yun yung kahihiyan, nandun lahat. So, si Nehemiah, ang ganda na ng kalalagayan niya. Siya ay, nagsiserve sa isang king sa ibang lugar. Tapos nabalitaan niya lang, may nagkwento sa kanya na ang lugar nyo ay kawawa. Ang lugar nyo ay inaalipusta ang mga katawan. Dahil nga, alam niya kung saan siya nakatira, naramdaman niya yung pagiging nationalism. Yung nationalism, napag-aaralan natin yan. Yung pagmamahal daw sa iyong bayan. Nationalism. So, kahit ikaw ay nasa ibang bansa, kahit sabihin natin naging citizen ka na dyan, maniwala ka po pag nakakapanood ka ng news sa Pilipinas, alam mo yung mga bad news, nasasaktan niya mga yan. Sabi lang nila na, hindi na kami citizen na kami ng, hindi totoo yun. Yung puso niya, ang Pilipino talaga. So, yun yung puso ni Nehemiah. Hanggang hindi siya nakatiis. Meron siyang revelation kay Lord. Kaya nagpaalam siya dun sa king. Sabi niya, uuwi po ako sa amin. Dumating nga po siya ron na walang nakakalam. Pinagmasdan niya yung paligid. Nakita niya na bagsak talaga ang pader ng Israel. So, ang tao, pag nasaktan, dalawa lang yung pwedeng gawin niya eh. Tama? Tanggapin na lang. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. Weather lang. Pero hindi niya sinabi sa mga Israelita yon. Ganyan talaga ang buhay. Weather lang. Ang ginawa niya, dala ng kanyang compassion, talagang meron siyang ginawa. Ang ginawa, alam niyo po ginawa niya? Isa siya sa nanguna para may rebuild yung wall. Kaya pag maririnig mo yung Nehemiah, rebuilding the wall. Ayun yung bansag sa kanya. The builders. Bakit? Yung bumagsak, itinayo niya. At hindi madali yung ginawa niya kasi habang ginagawa nila, nandun yung mga tumutuya. Naranasan nyo yun, nag-hollow blocks ka. Nag-hollow blocks ka kuya, tapos may bumabato. Di ba nakakasar yung ganon? Nagtatayo ka, malambot pa yun eh. Kailangan mong bantayan sa gabi yun kasi itutumba ng yung kalaban. So, ganun ang ginawa nila at sinasabi sa kanila, hindi nyo kaya yan. Malabo yan. Sa buhay ng tao, ganun din. Tama po. Ano po bang mga tinatayo sa atin ni Lord? Ano ba yung mga sa tingin niyo pong tinatayo niya? Ako po, syempre ako po, yung credibility. Kasi ang daling i-judge, Yes. Ay, una kayo magsimba dyan. Toto yung pastor dyan. Bata lang yan. Nag-umpisa po kami, talagang tarpaulin lang na binababa taas. Ayan po. This Sunday pala, gagamitin natin yan. Yung tarpaulin na yun. Sabi ko, grabe ka Lord. Nakikita natin ulit yung malaking tarpaulin. Ayan po yun, yung tarpaulin na yan. Napakalaking tarpaulin. Tapos pag-angat namin yan, ulit. Kasama namin sila kuya. Tapos Bluetooth speaker. Tapos audio, ganun po. Wala pa tayong worship leader. Ngayon, meron na.
Tapos walang ka-design-design yung upuan, wala pong ganito. Yes. As in, hubad. Yan. Ganun yung reputasyon ng Resinyo Binoanan. Talagang walang bakas na may naririnig pa nga tayo. Ano kayo mag-grow yan? Sino kayo sponsor niyan? Di ba? Sabi ko sa isip ko si Lord. Yung aking sponsor si Lord. So, minsan, yung pagsisimula, hindi naman pala mahalaga yan. Hindi mahalaga kung paano ka magsimula. Ang pinakamahalaga dyan po dyan, paano ka magpapatuloy. Kasi madaling magsimula, halimbawa, pag mayroong magpo-provide, ang daling magsimula, di ba? Dumating po sa time ang church, namumroblema kami kasi kami nga po, sila nanay ni. Kami lang. Ito, paano to? Puro kami lang. Kasi ang layo eh. Ang hirap mag-invite. Mina-invite naman kasi nahihirapan silang bumalik. Mina-invite naman, pero sabi lang, dami na tawol dito ah. Oo naman pagtanggap namin kay Lord, diretso kami dyan. Biro lang po yan. So, ganun yung mga credibility. Sabi, paano kaya mangyayari sa amin? Pero isa lang sigurado, sabi ko, kagaya ng puso ni Nehemiah, ay kung basta may conviction ni Lord, tuloy. Tuloy lang. At naniniwala ko rin sa mga kasama namin, nandun din yung doubt nila eh. Ano kayong mangyayari? Siguro test of water. Sige, samahan ko nga itong totoy na to, ano mangyayari. Hanggang idea, binigay ni Lord, sabi namin kailangan, pwede kaya dito na sa labas. May picture din po tayo dyan, nasa labas. Ito po, nakikita niya. Kaya para kaming suhok lahat dyan, kulay green lahat. Kasi yung green na, ano dyan, yung trapal na yan, yung araw, parang green kami lahat. Tapos pag linggo, syempre, priority natin yung mga tao. Electric fan, wala pang ganito. Yan, dinonate na lang ng Tita Giselle. Ha? So, grabe, talagang, hindi no sweat eh. Full of sweat yan. Full of sweat. Pero ako na-enjoy ko siya, yung mga ganong journey. Kasi sabi ni Lord, lagi sinasabi ni Lord, dadaanan nyo lang yan. Ibig sabihin, i-cherish mo yan kasi dadaanan lang yan. Yan. Sabi ko, yung jaheng-jahe ka na. Kada gano'n mo, lagkit ah. So, bakit? Part siya talaga. Tapos yung cortina, meron dyan. Wala ata. Yung cortina, ka-level ko lang. No? Eh, yung nagpipicture, hirap na hirap. Kahit ako, hirap na hirap ang mag-crop. Sabi ko, ano mangyayari? Kailangan may post sa Facebook eh. Hindi para pag hirap kayo pag malaki ng ganung ano, di ba? Ganun yung church nyo, di ba? Ano to? Pero sabi ni Lord, be proud. Kasi ako naman yan. Kaya sabi ko kahit anong mangyari, continuous posting kasi nga kailangan ng momentum ng simbahan. Dumating din sa time, kahit nandito na kami, yun pa rin, attendance pa rin. Pero sabi ni Lord, kailan ka ba magpo-post? Pag marami lang bang attendance o pag konti? Kahit konti. Meron po tayong attendance na 15 kung gano'n kami. Tapos ang dami pang bata nun. Puro bata pa. Praise the Lord. Pero sabi ko, generation naman yun. Pero alam niyo po nung pinost ko, sabi ko, at least, may makikinig pa. May nakikinig pa. May po sabi ni Lord, yun yung pangako ko sa'yo. Sabi niya sa akin. Yun na yung huling linggo na yun yung attendance. Hindi po after nun, wala na akong maalala na gano'n yung bilang natin. Puro 20s and above pala. Madalas nag-30, 40. So ano po ibig sabihin ng mga bagay na yun? Kasi bakit? May binibuild na wall. Kasama talaga sa pag-build ng wall, ito pong panahon nila Jeremiah, binabato talaga. Binutuya. Imagine nyo yun, nagsiset ka ng wall, ng pader, tapos nakikipag-away ka. Yung isa mong kamay, merong naghahalo semento, yung isa nakikipaglaban eh. Pero ang ginawa nila dyan, may nag-aayos, may lumalaban. Ganun yung sistema. Pero si Nehemiah, hindi siya napanghinanan lang. Kasi mas lamang yung kanyang puso para sa bayan. So, sabihin na nating church, yan, yung kanyang puso sa simbahan, ay ganun kalaki. Kasi hindi niya kaya na matiis yung kanyang kababayan. Take note po, si Nehemiah that time, meron na siyang permanent na trabaho. Regular na siya sa trabaho niya. Tapos, maayos na yung buhay niya kahit hindi na siya mangailan. Pumasok sa isang sitwasyon na naging frontline siya, na yung buhay niya delikado. Pero ang maganda kay
Nehemiah, meron po siyang malalim na compassion. Sa bawat isa po sa atin, kailangan natin compassion. Pag sinabing compassion, nakita mo isang sitwasyon, naawa ka, tapos may ginawa. Ngayon yung compassion. Pero pag naawa ka lang daw, nakakawa naman to. Tara. Wala lang. Hindi siya compassion eh. Di ba? Naawa ka lang, pero wala kang ginawa. Sabi ko, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Lagi ko sinasabi sa mga members of the family. Tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari. Hanggang si Lord, alam naman ang need natin. Pero maganda rito, yung mga puso ng umaaten nga po, na-develop. Hanggang may may electric fan, hanggang may nagbigay ng mga upuan, lamesa, nabibisa na yung simbahan. Ngayon, puro red ribbon. Endorser ba tayo ng red ribbon? Ganda. Wala naman ako pwedeng ilagay na Christmas tree dahil na pinagigay ko na hindi na pag-ibig. Ayos. Kasi naisip ko na lang, red ribbon. Apo, ang ganda po. So, para rin na Christmas tree. Amen. So, to make the long story short, on the 11th month, ito na po yung simbahan. Kaya palakpakan si Lord. Ang prayer ko lang lagi po kay Lord, sana Lord yung simbahang may bubong. Yun ang prayer ko. Tapos yung nalalaking pinto para sa gamit. Kasi ano po talaga yung baklas kabit. Alam nila kuya yan. Talagang lalo sa taas. Kasi ano nga po yun working place yun. Talagang kabit ng kortina. Pagdating sa linggo, baklas. Tapos Sabado ng gabi, kailangan nag-aayos na kaming lahat. Yan, pag-alis din nila, ayusin ko rin po yung ibang kailangan. Sa linggo na umaga, ganun ulit. Ang takot namin pag umulan kasi pababa yung semento ron. Baka mag-worship, nakataas yung pa lahat. So, ganun yung binigay din, in-open po itong gawain na to, hindi rin to ganito itsura nila. Minsan po may nasa YouTube natin yun Talagang mapapanood din natin sa 1 year natin. So, ano pong ibig ko sabihin? Talagang sa journey natin, dapat meron tayong binibuild. Pwedeng personal, tama? Dati, di ba, nagbabike ka lang, ngayon nagkaroon ka ng motor, tapos ang prayer mo naman na magkaroon sa sasakyan. Yung journey mo, yung buhay mo, dapat merong nabibuild. Bukod dun sa material things, family. Yung hindi mo dati kasundo, yung sa haba ng panahon, kasundo na kayo, yung relationship na sira, sa journey nga po, nabubuo siya. Kaya po yung tema natin, saktong-sakto talaga dun sa ating ginawa. Arise and build. Talaga nagsimula tayo from scratch. Hanggang eto na yung inabot. So tayo po tuloy-tuloy na magbibuild ng wall. Kagaya ni Nehemiah. Pag binasa niyo po yung kwento, nabuo nila yan. Naitatag nila ulit. At that time, nagbalikan yung mga Israelites sa loob. Bakit? May nag-stand out. Merong Nehemiah na tumapang. So, sa mga sitwasyon na buhay pala, dapat may mag-stand out. Sa pamilya, dapat may mag-stand out. Pag ayaw na sumunod ng lahat, ikaw kaya, susunod ka pa. Tama? Ganun po yung sabi ko, kagaya po ng yung lingkod na nandito, kailangan mag-stand out Pwede naman natin announce, okay po, magsasara na tayo. Hindi na natin kaya. Hindi Talagang, paano mo siya haharapin? Ito po, basahin ko po itong pinakang key verse ng ating pong tema na Arise and Build. Ayan po kasi yung key verse nito, nandito po. Sa, ito po. Nehemiah Amplified Version. Nehemiah chapter 2 verse 20. Sabi rito, I answered them. Sabi ko rito sa taas, bantang itaas, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? So, ano yung pinagagawa nyo? Ano yung ginagawa nyo na yan? Nahihibang kayo Tama? Pwedeng sa ating pong ginagawa na to. Pwedeng sabihin ng ibang church, di ba? Lalo po, syempre, may maririnig ka dyan. Ano kayong purpose ng church na yan? Ba't na-build yan? Ako po, maniwala kayo, sa ilang buwan natin dito, hindi ko magets bakit ba talaga nagkaroon ng crisis nyo dito, Lord?
Hindi ko mag-gets yun kay Lord. Hanggang sinabi ni Lord, yan kasing tricycle nyo ay magiging shelter ng mga nasugatang din mga Kristyano. Just like the building ng Nehemiah, rebuilding the wall. Yung mga bumalik din, yung mga nasugatan din. Yung mga umalis kasi nasira yung kanilang wall. So, no? Kaya magkikater po talaga tayo ng mga Kristiyanong nasugatan sa iba't ibang, sabihin natin iba't ibang simbahan na gusto lang naman magpatuloy. Kasi po naalala ko, ako rin po, ay po nabigyan lang din ako ng Christ inyo ng opportunity makapagpatuloy. At kung malay-malay ko, umatin lang naman ako. Pero binigyan nila ako ng chance para ituloy yung aking calling. At natuwa ako kasi yung church na ng Christ inyo, nagpo-promote pala ng pastor. Doon ko nakita, confirm. Sabi ko ni Bishop, prayer ko bago ako umuwi kay Lord, makapag-establish man lang ng 200 pastor, okay na ako. Sabi niya sa akin, malay mo, isa ka ron. Eh ako naman si Amen lang, Amen po po. Pero sa question mark, sa isip ko. Tapos nangyari nga po ngayon. So ganun lang din po yung gagawin natin dito. Kaya hindi po mahirap mag-win, lalo sa panahon natin ngayon. Kapag ka may sugatan na tao, mahal mo ba si Lord? Gusto mo ba magpatuloy kay Lord? Welcome ka rin. Especially mga first-timers din, syempre yung goal natin. Yun po talaga. Kaya may nag-declare na pastor from Europe yata yun. Pero Christ inyo rin siya, si IY Europe. Mababasa nyo po yun pag sinearch nyo sa post ko. Hindi nag-post, sabi niya, I see something. Sa CIY Binaw. May nakikita ako na hindi ko mag-edsa. Basta ganun yung context ng that next year, this church will grow. Hindi ko maintindihan yung exact na grammar niya. Exponential. Kumbaga, sasabog, parang ganun sa salitang kanto. Sasabog tong simbahan ko next year. Na ako, sabi ko, hindi ko masya ma-observe pero kine-claim ko na lang. Kumbaga yung sinasabi niya, yung exponential growth, yung attendance. Tinitignan ko yung capacity natin. Pang 30-40 lang tong lugar na to. Pag bumusog ng konti, siguro 50. Ito exponential, paano yun? And then wala pa hindi pa tapos yung December, may mga nagme-message na sa akin na pamilya. Kanya, Pastor, pwede ba kami sa church nyo? Doon nakita rin yung post ni Tita Annalyn. Kasi gusto lang naman namin magtuloy kay Lord. Yan naman yung gusto namin. Sabi ko, welcome po kayo. Pero wala po kami sa linggo sa church. Ando kami sa isang resort. Doon po kayo dumiretso. Imagine niyo yun. Talagang hindi natin kakailanganin lumabas. Ang goal lang natin, dapat ready yung heart. Mag-build ng wall. Ready po ba kayo? Amen. Ready ba kayong mag-halo ng semento? Amen. Magbuhat ng hollow blocks? Amen. Na spiritually. Yan. Ibig sabihin, kasi hindi kaya ng isa eh. Sabi ko, lalo, kasi last week po, halong inspiration na po yung ginagawa natin. Last week, iniisip ko, ang saya kasi excited ako. Ang dami mangyayari. Family Day, Communion Sunday, ang dami pang mangyayari. Sabi ko, may palaro pa, may pa-activity pa. Tapos sabi ko, habang lumilipas yung araw, nagiget ko na yung bigat ng yung preparation. Hindi pala madali. Patay tayo dyan. Buti na lang may mga team na. Salamat po sa inyo. Yung ibang team natin, may mga talagang kailangan lang silang kasikasuhin at may mga trabaho. Kaya naintindihan natin sila. So, as a team, kagaya po nung Nehemiah, gusto ko pong basahin to sa inyo. Ito po yung sinabi niya sa mga bumabato sa kanila. Meron po ba kayong bumabato sa inyo ngayon? Yung sinasabi sa inyo, hanggang simula lang yan. Yan lang yan ngayon, hindi magtatagal yan. Diba? Merong hindi naniniwala sa ginagawa natin. Alam niyo po ang sabi ni Nehemiah, sabi rito, I answered them. Tapang to si Nehemiah. Sumagot, I answered them. The God of heaven has appointed us for His purpose. Tinalaga kami ni Lord.
Sabi niya doon sa mga tumutuya, the God of heaven has appointed for our purpose and we will give us success. Sigurado kami, tagumpay ito. Itong ginagawa namin na ito, tagumpay ito. Sabi niya po rito, therefore, we, His servants, we will arise and build. Yan po yung ating thing. But you have no portion, right, or memorial in Jerusalem. Paliwanag ko po. Sinasabi niya rito na yung mga tumutuya na yan. Kasi may Tagalog to. Basahin ko rin po sa Tagalog para mas malinaw. Tagalog, yan. Nang magkagayoy, sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit, siya ang magpapaginhawa sa amin. Kaya't kami, kanyang mga lingkod, ay babangon at magtatayo. Ngunit kayong walang bahagi, o matuwid man, o alaala man sa Jerusalem. Sinasabi po rito, na kami, gagawin namin to. Kasi alam namin, kasama namin ng Diyos. At ito yung purpose namin ni Lord. At bibigyan niya kami ng tagumpay. Kasama po sa ating pong, kasi po ang ginagawa natin, investment, di ba? Nag-invest tayo para ma-establish po yung simbahan ni Lord. Ma-establish siya hanggang nakakita naman na tayo ng mga successful church, no? Ang CCF, kung alam niyo po, ang CCF nagsimula lang sa garahe din yan. Look at CCF right now, no? Pag dumadaan po ako sa Skyway, the best talaga, CCF. Tapos yung kanilang, pag lumilindol, mahal na po yan. Merong sa ilalim yan. Tapos yung preacher pa nila, pure word of God. Ito yung dream church ko, sabi ko kay Lord. Ito yung gusto kong simbahan. Yung purong salita ni Lord. Tapos yung mga members lang talagang umaatin sila ng komportable. So ito po yung ginagawa ni Nehemiah. Declaration. Sabi niya, darating ang time, bibigyan kami ng success ni Lord. At kayong mga tumutuya kayo, hindi kayo kasali. Bukod daw sa hindi kayo kasali sa portion, hindi rin daw kayo kasama sa history. Ayun yung declaration niya. Hindi kayo kasama sa libro. Kasi, pansinin nyo naman, di ba? Naitala sa libro. Ibig sabihin, pwede namang maisama ka sa libro, pero ikaw yung tumutuya. Ikaw yung kontrabida. Di ba? Kasi, tayo po gumagawa tayo ng history. Lagi nyo pong tatandaan yan. Ito pong Christ inyo, 10 years from now, 20 years from now, hindi ko sukat akalain yung size nito. Anong mangyayari? Kasi wala pang isang taon, sabi ko, Lord, lumapat na yung system, yung Sunday namin, tuloy-tuloy. Hindi kasi lahat ng church nito. Kahit pa paano, may tsura na yung simbahan. May mga church po na hindi ganito, 10 months. Sabi ko, tas may encounter na rin tayo. Excited sila bishop. Imagine niyo yung personal, pupunta sila lahat. From DLP daw, from media hanggang tutugtog, sagot nila lahat. Ang gagawin daw natin, uupo lang tayo, mag-encounter lang talaga. Pero palakpakan na si Lord. Isa sa iniisip ko po yung saan kaya sila mag-hotel, yung mindset natin na lumang kaisipan. Mga dapat ganito ganyan, full service. Yun po sabi sa akin, huwag nyo isipin yung gagastusin doon, kaming bahala sa sarili namin. Malalaki na kami. Ganun yung biro niya. Last pa po kahapon, nagbiyahe po ang Pampanga. Pagdating ko po ron, 1:30, alas 2 yung meeting. Early bird, magaga ako. Nakita ko ni Pastora. Sabi niya, kumain ka na, Pastor. Hindi pa po Meron magsinungaling Kain tayo sa taas. Yung nag-serve po sa akin ng food, yung mismong isa sa mga council ng Christ. Kumbaga, sabihin natin matataas na official ng Christ. Siya yung nag-ain, naglagay ng pagkain, siya yung nagbigay ng tubig. Ano pang klase itong pamilya na to? Walang title na kumakabit sa kanila. Yung servanthood. Sabi niya, meron kaming may business yung kasi yung pastora. Pag napasyal ako sa Tanay yata yung sabi niya, papasyal ako sa Bilangan.
So ano po ibig ko sabihin? Ito pong gagawin natin, wala talagang title. Talagang goal lang natin, mag-glorify siya. Amen. Amen. Kaya po, 5 years from now, 10 years from now, history talaga yung mangyayari. Sino po ditong gusto mo masama ka sa kwento? Amen. Yung bang pag binuksan yung libro natin, Kuya Nico to Lolo Nico na siguro. Kaya ang tanong yan, kung nasa future ka pa ba? Ibig sabihin, pag nag-boom na siya, di ba? So, ganun po yung kwento ng Israel. Hanggang naayos yung wall, hanggang dumating na ulit yung new temple. So, to make the long story short, nabalik yung dignidad. So, tayo po, ganun po yung ginagawa natin habang tayo po ay nagtutuloy kay Lord. Habang binibuild natin yung credibility ni Lord sa simbahan to, si Lord naman bahala sa credibility na rin. Tama? Yun po yung ating assurance kay Lord. Kaya po, salamat po sa pagsama. Salamat po sa mga dagdag tuwang, di ba? Yung mga katuwang natin. Sabi ni Tito Renan, paalis yung linggo. Sabi mo lang, Pastor, anong ayusin dito? Sabi ko, hindi po, umaten muna kayo. Aten muna po kayo natin. Huwag niyo po isipin nun. Servant talaga eh. Yun talaga yung puso eh. Kasi architect po yun si Sir. Architect po yun. So, sabi ko kay Lord, thank you Lord kasi nagpapadala ka ng mga katuwang. At naniniwala ako, hindi ko kailangan sabihin sa inyo na bilhin natin ito, ganito ganyan. Kasi kayo mismo makakita ng Lord. At huwag niyo pong gagawin ng isang bagay na walang conviction nila. Malulungkot ka. Dapat may conviction nila. At pag may conviction naman po, gawin niyo po. Kasi malulungkot ka rin pag di mo nagawa. Tama? Pag may conviction, dapat gawin. Pag wala, wag po. Kasi masasayang yun. Wala siyang eternal value. So, yun po yung ating key verse na we will arise and win. Niremind lang po ako ni Lord na balikan mo yung nagsimula ka para makita mo kung nasaan kayo ngayon. Kasi pwede kasing malungkot ka ngayon eh. Parang ganito pa rin kami, parang walang growth. Pero pag binalikan mo raw yung nag-umpisa ka, malayo-layo na rin pala. Na? Malayo-layo na rin. Nagsisimba na po ang mga tao, nakadress na, yung talagang feel natin pang auditorium tayo, yung ganong level nung, di ba, yung ramdam natin na as a church na talaga.